Pod Network Entertainment. Yung mga malakas mga asar, sila daw yung madaling mapikon. May ganun eh. May ganung tao eh. Diba? Yung sila yung laging on the attack. Pero pag binawian mo sila, sila yung pikon agad. Pagka humirit ka, biglang sila, mapipikon. Personally, ayoko yung mga ganun tao. Sobrang off yun. Sure ako na hindi kami magiging magkaibigan. Diba? Oo. Marami akong kilalang ganun. Na ang lakas mang asar, pero pag binara mo, pagtawanan siya, mapipikon. Kasi ang sa akin, pag ganun, pag malakas kang mang-asar, dapat marunong ka rin tumanggap kasi nga parang, ang context naman nun is good, clean fun. Hindi siya harmful eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. Okay? Produced by the Pod Network Entertainment. Don't forget to like and subscribe. Leave a comment. Join our Discord group. Meron kaming social media accounts. Facebook, Instagram, TikTok, lahat. At kung gusto nyo makita yung video podcast na ito, pumunta kayo sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. Tayo ginagabayan ng ating pod producers, pod manager na si Jasper Manalang at ang ating bagong promote na pod manager or pod producer na si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. Okay? Ang guest natin ngayong episode na to para sa topic na workplace asaran. Walang iba kundi ang mga Comedy Manila comedians na si JP Aguilera and Russell Arabis. What's up? Kumusta kayo? Ay, masaya. Sarap. Sarap. Kumain tayo eh. Yung mga workplace asaran na yan kasi minsan may mga nagkakapikunan, may mga good time lang. Pero kailangan meron ding may limit din. Meron pa ring respect involved dapat. Especially na kung kasama si boss sa asaran na yon. Okay? Sa mga Immortal na nakikinig ngayon, si JP ay dati kong editor sa FHM nung ako po'y kolumnista. At si Russell naman ay isang customer service representative sa Coins. Siya yung sumasagot ng mga tawag pag kami nagrereklamo. Email lang. Pagka hindi nag-work yung app, di ba? Siya yung sumasagot na yan. Okay. So, yan. Si JP ngayon, kasalukuyang writer pa rin siya sa Summit, pero syempre lumevel up na. Mataas na posisyon niya ngayon dyan. Diba? Branded content producer. Ang dati, nung nagkaka-work kami ni Stan, editorial writing. Ngayon, more on branded content na yung hinahandle ko. Yung branded content, nangyari, may kliyente ka, isulat mo kami. Etong gusto naming lumabas sa website ninyo. Si JP ang magagawa niyan. Di ba? Tama. At syempre, mas meticulosong pagsusulat. Kasi maraming dinadaanan na approval di ba? Quality control talaga, pare. Yun. Dahil nag-opisina ka sa Summit, yung mga workplace asaran, lalo na sa FHM, kumusta naman yun? Ay, kung ibabalik mo sa FHM, kami doon, no holds barred. Kasi syempre, the nature of the publication, medyo kami, makulit lang, ganyan, alam mo yun, medyo free-flowing. So, understandable na kailangan, if you can throw, marunong ka rin tumanggap. So, malakas kang mang-asar eh. So, dapat di ka rin pikon. Sino yung pinakamalakas mang-asar sa team ninyo? Ano, yung editor ba o yung pinakamababa o yung nasa gitna? Hindi, nasa gitna. Kasi yung mababa, medyo natatakot-takot. Lalo na kung bagong pasok, medyo natatakot-takot pa yun eh. Yung mga OJT, hindi pa humihirit yan, no? Yung boss naman, kasi meron silang vibe na kailangan mo sila i-respect eh. So, lang sila, job lang, hindi parang pwedeng... one-liner lang, hindi pwedeng siya maunguna sa pang-aasar eh. Kasi, kasi... baka mapikon eh, yung empleyado. Pag masyado ka naging comfortable, di ba? Paano kung magkamali ka ng hirit kay boss, parang... Oo. Medyo masama araw ni boss, biglang mapipikon yan, di ba? So, yung pinaka-safe na posisyon nasa middle. Yan, isang team. Ikaw, Russell, dahil sumasagot ka ng mga email. May mga katabi ka rin na sumasagot ng email. Ayun, so kasi kina JP more on creatives yung laging kasama niya. So, mas malaki yung leeway ng asaran.
Kasi lahat naman sila nakakasabay. Mm. Pero pag sa, kagaya ng office work, hindi mo pwedeng asarin ng basa-basa yung kaibigan mo. Dapat nagko-connect kayo, dapat may vibes kayo eh. Dapat tatansyahin mo talaga eh. More on professional dapat yung pag mga asar mo. Hindi mo siya pwedeng asarin lang ng out of nowhere. Dapat alam mong kaya niyang tanggapin. So professional na ano ba naman yan? Nagsusulat ka yung period, 2 space pa ginagawa mo. Nung dekada 80 pa yan ginagawa. Ay, pag work-related, hindi mo siya magandang idaanin sa biro kasi madaling maka-offend Pero yun. parang, di mo alam pare, ano ba? Hindi ka writer. siguro stand sa water cooler. Oo. Di ba yun? Doon okay mag-asaran doon pag halimbawa naka-break kayo. Ay mga inubos mo na lahat ng kape sa opisina. Ganon, pwede. Oo. Tapos, ano pang kasi iba yung sa'yo eh. Parang seryosong tao na ganun. More on kasi ang maging asaran nyo, hindi siya towards each other. Towards yung kausap mo. May common enemy kayo. May common Kadalasang enemy. ganun no? Pagka para walang napipikon. Ngayon, may isa kayong kinainisan sa opisina. Yun yung nagjo-joke kayo. Tapos ang pinag-uusapan niya yung ka-opisina. Mga secret words. Mga mas mataas sa inyo. Joke lang. May ganun. Pero code names. Gagamit kayo ng code. Example ng code name na Bago lang kasi ako. Pero dati sa work ko, mga Majin Buu. Pag yung mataba na... Ano pa? Iniisip ko eh. Depende sa usually sa itsura eh. Saka yung sikat na movie ngayon. Ano yan? Kunyari, yung sikat na movie nung panahon na yun. Nung panahon na yun. Yun yung gagamitin mo sa kanila yun. Kunyari, may masungit si Cruella. Hindi naman kayo mabot sa The Devil Wears Prada. Di ba kasi pag may mga ganun kayo sa May mga ganun kayong editor sa Summit, di ba? Ay, nako. Sulat mo yung pangalan ng editor na gano'n. Sulat mo, magre-react ako. Total, matagal na naman. Ay, hindi. Oo. Hindi, usually kasi hindi ganun eh. Bago Summit, pwede. Hindi. Okay lang. Malamang di ko kilala eh. Hindi, sa Summit, wala ako masyadong na-experience kung higher ups. Oo. Dung before, yung work ko before Summit. Sige. Sulat mo lang. Yan na lang. Ay, yan yung, oo, yan. Ano yung apelido niyan? Hindi. Kilala mo, ano apelido diba? niya? Nakalimutan ko. Ano apelido nito? JP, basta pare. Mataas ang posisyon? Mataas posisyon yan, Brad. Pero, established na tao yan sa industry. Pero yun sa kasi, hindi mo may iwasan eh, yung, lalo na pag, when you're editing, tapos syempre, may ego. The writers have pride, ego. mga ganun, Pare, writer's may pride. ganun eh, kasama yun eh. Pero, hindi naman umaabot sa asaran, pero yun nga, pag pinag-uusapan nyo ng mga ka-level mo na parang, pwede naman yan sabihin to ng ganito na lang. Bakit? Dinala niya pa sa ganon. Sige, meron ba kayong mga inaasar na yung usually parang feeling mo, parang ba't na-promote tong hayop na to? Yes, JP. May ganon? Hindi, kung sa promotion kasi, ang hirap kasi gumalaw pag pag mga ka-team mo. Hindi, medyo, pagka-team mo, medyo mahirap siyang, mahirap husgahan or asarin. Oo, Dapat yung sa iba talaga. Kasi nga, pati mahirap ako lagi napopromote. So parang aasarin ko yung sarili. Joke lang, flex lang ako. Pero, ibig ko sabihin, depende rin kasi. Siguro mas madali mo siyang ma-judge. Pwede ko ba gamitin yung term? mas madaling husgahan pagka nasa ibang team. Oo kasi pagka-team mo, medyo, syempre, tropa kayo, magkakasama kayo. May kasamang relationship eh. Parang mahirap mag-function sa isang team sa workplace kung medyo may galit kayo sa isa't isa. Pagka may nanligaw na kaopisina kayo, tapos sa busted, inaasar nyo ba? Siyempre. Sample nga. Yeah, sa inyo, marami nagkakaligawan sa inyo, may mga nababusted dyan. Parang di mo na kailangan pangalanan. Parang gusto kong magpangalan eh. Hindi, pero pag sa ganun, usually pare yan, dumating yan sa after work drinks, yung asara na ganyan.
pag ano nyo na, pag clock out nyo na, tapos Pag nag-time out na kayo, Oo. uwian na, nag-inuman, o O kaya may tara, party, ganyan. drinks muna tayo, Oo. di ba, bago. Doon talaga yung totoong meeting. Di ba? Doon talaga yung totoong meeting after Pati yung after mga ng work. team building ninyo, doon talaga sa inuman yan di ba? Yung Oo. mga kakausapin mo na yung yung kaopisina mo, medyo foul yung ginawa mo kay ganito ganun. Di ba? Pagka nakainom. Sa ligawan pa rin ba yan, Stan? Sa ligawan pa rin yan. Hindi, iba yung pa foul. naman. Oo. Pero ito yung ligawan, very rampant yan parang lalo na sa mga Christmas parties. Inaasar, pinagpa-partner sila, ganyan, di ba? O, pati pag nabasted. Ikaw, as a corporate guy, hindi ko naman sasabihin na maraming pikon dun sa dahil medyo seryoso yung mga kasama mo. Pero sila, mas trabaho-trabaho. Oo. Ganon, di ba? Oo. Pero pag nagtrabaho kayo, talaga nakatutok. And then, yung after office hours, doon kayo nag-aasara, nagbibiruan ng konti, ganyan, di ba? Pag yung mga busted, yun yung masarap asarin Kasi, pag kunyari mag-close quarters kayo nagtatrabaho, tapos binasted ng isa yung isa. Pag hanggat hindi mo sila inaasal, awkward lang sila. Sa bagay. Kailangan may mag-break nung tension na yun Kaya importanteng ipasok yung humor sa sitwasyon na gano'n. Akala ko, importanteng wag manligaw ng katim. Pwede man ligaw ng ka-team. Basta siguraduhin mong Type ka rin. Oo. Akala ko, basta hindi underage. Wala naman kayong Ay, wala pala. Wala naman kayong Child matatanda labor na. pala may tawag labor doon. laws tayo, Ay, pare. sorry. Matatanda na mga OJT ngayon. Ganyan. Pero ito ano yung mga tips nyo sa mga immortal? Sino yung mga pwedeng asarin? Paano mo malalaman kung pikon yung kaopisina mo? Kailangan, ako ginagawa ko muna, hinanapan ko muna kami ng common interest. Tapos doon ko siya asarin. Kunyari sa basketball, nalaman ko team niya, Lakers. Subukan ko siya kasarin gamit yung team niya. Banu naman yung si LeBron Tapos doon mo makikita yung reaction niya. Kung tatawanan ba niya, magbabanter ba siya pabalik. Pag hindi, hindi siya pwedeng yun. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. May mga kaopisinang hindi pumapatol pero nababastusan na dun sa dun sa malakas mang asar, di ba? How would you talk to the person na ang lakas mang asar? Ayun, kailangan. Ano yun? For example, ikaw yung medyo hindi masyadong humihirit, sumasagot. Oo, hindi ka masyadong humihirit. Siyempre, yung mga nasa loobang kulo ng mga yan. Pag napikon yan or nagalit, baka pumatol na lang bigla. Sa akin kasi, speaking from the one na malakas mang asar, pag ako hindi masyado ina-engage, medyo nagbaback off ako kasi parang, alam mo yung red flag na siya na, kasi unang-una sa akin, kailangan mag-establish muna kayo na relationship bago tayo mag-asaran. Parang medyo, ang off nun pag bigla mong inasar to tungkol sa itsura niya tapos bagong pasok pa lang siya. Tsaka parang diba? parang ang kupal na hindi kayo close, tas biniro mo kaagad. Oo. Pero may mga ganyan tao may mga ganon. Oo, may mga ganon. Oo. Paano mo ba yun? Paano mo ba yun tatapikin pag gano'n? Siguro, manggagaling na yun stand dun sa iba niyong ka-team. Kasi, usually pag ikaw yung nangaasar, tapos halimbawa, pag hindi talaga nag-engage yung tao, hindi talaga yun mag-engage So, kailangan ikaw, may conscious effort ka. For example, nakikita mo yung gano'n, nag-unfold yung scenario na yun. Bro, huwag mo nang parang kumbaga maging self-aware ka rin na, uy, etong taong to, wag mong yan ang favorite kong word ngayon actually, this year. Self-awareness talaga, Stan. Sa pero, lahat ng bagay Yung mga malakas mang asar, sila daw yung madaling mapikon. May ganun May ganung tao Di ba? Yung sila yung laging on the attack. Pero pag binawian mo sila, sila yung pikon agad. Pagka humirit ka, biglang sila,
mapipikon. Personally, ayoko yung mga ganun tao. Sobrang off yan. Sure ako na hindi kami magiging Oo. magkaibigan. Di ba? Oo. Marami akong kilalang ganun. Na ang lakas mang asar, pero pag binara mo, pagtawanan siya, mapipikon. Kasi ang sa akin, pag ganun, pag malakas kang mang-asar, dapat marunong ka rin tumanggap kasi nga parang, ang context naman nun is good, clean fun. Mm-mm. Oo. Hindi siya harmful eh. Oo. Unless magka-personalan kayo, di ba? Parang, Or yung parang yung napapansin mo na parang hindi na pang-aasar yung ginagawa sa akin. Every Oo. time kasi na may parang party or may ako laging hinihiritan nito. Iba na. Mararamdaman paborito mo. ka niya. Oo, iba na. Kailangan sabihin mo na sa boss na, wag naman ganun ng Yung exchange kasi nung asaran, yun nag-separate ng bullying to friendship eh. Oo. Pag isa lang yung taong lagi nangaasar, Pag one-sided. bullying siya eh. No. Pero pag dalawa sila, magkaibigan lang sila. Oo. Speaking sa madalas na mabully dati, ako rin, ganun din ako. Tinuro ko lang si Russell. Pero yun nga yun parang pag wala kang bawi, alam mo yun, yung sinasabi mo, Stan, na malakas mang asar, tsaka tapos madaling mapikon, na-experience ko yan elementary tsaka high school. Maraming ganyan. Yung mga bully, ganyan Oo, eh. oo. Oo. 'Di ba? Sila may parang pinakamanipis na Masyadong balat ba yan, pare? balat sibuyas, Oo, onion yan. skin, di ba? Oo. Pero okay itong etong pinag-uusapan natin maganda. At sana yung mga immortal na nakikinig ang pick up nyo sa episode na to, huwag nyo bibiruin yung hindi nyo kabiruan. Tama. Di ba? Oo. Kilalanin nyo muna, have a relationship with them na tropa-tropa kayo, and then wag naman maging kayo, aware kayo na, wag nyo asarin sa ganitong sa ganitong topic. Oo. Di ba? Kung alam nyong medyo nagkakaproblema sa love life, nag-aaway sila, huwag nyo naasarin sa ganun, sensitive siya ron eh. Meron kahit masaya yung asaran, meron siyang level of sensitivity tsaka venue for it. Sa Parang- workplace. No? Oo, sa workplace. Oo, parang, yun nga, sinabi mo nga, pag alimbawa, isang tao, inaasar ka na inaasar tungkol sa work habits mo, baka kailangan nyo na i-discuss yan na parang, pre, baka, Parinig na yun. oo, parinig na yun. parinig Iba na. pa yun, Oo, iba oo. pa yun, no? Yun, medyo hindi professional pag ganun. Hindi talaga. Hindi, di ba? Ako, Oo. oo. And yung mga marami nang hindi pwedeng asarin ngayon. Kunyari, about sexual orientation, race, nationality, religion, hanggat maaari. Politics, pare. Oh, Pati politics, politics, diba? mahirap na asarin. Oo. Maraming sensitive ngayon. Mga, kung tawagin snowflake. Makakarating lang sa point na yun pag matatag na yung friendship nyo. Oo. Pag close na Oo. kayo, pwede na kayo mag-asara Pwede nyo i-cross yung Oo. lines na yun, yung Pero mga pag sinabi mo, casual Stan. lang kayo na workmates, hindi, kailangan may line eh. Casual na hi, hello lang, Oo. ganyan. Pwede kayong magbiruan yung mga medyo mild lang na asaran. Sa damit. Wag nyong ibibiro yung credibility ng tao. Oo. Medyo foul yun eh. Kunyari, may masteral or may doctorate, wag niyong asarin yung niya dahil Oo. kaya nga niya nilagay yung title sa pangalan niya eh. Kasi nga, malaking bagay sa kanya yon. So, pero umabot na ba kayo doon sa ganung points na-report kayo sa HR dahil nga malakas kayo mga asar sa office? hindi kasi ako hindi ako malakas sa akin ngiti-ngiti lang ako eh. Hindi ako masyadong umihirit. Umihirit lang ako pagka talagang tanong ako na, nangyari, ba't ayaw mag-asawa? Ba't wala kang jowa? Ganyan. Ano yun? Opening yun. Ganon. Gusto Ako mo, naman, ha? Oo. Ako naman, sa akin, sasabihin ko yung totoo. Maging honest ako. Magastos eh. Diba? Totoo. Oo. And then, Pero di ba? Pero, diba? Totoo na, naging honest ako. Kung naasar pa rin ako, may nag-asar sa akin nun eh. Na parang, eto ayaw mo, sige to. Nirereto ko sa lahat ng Sabi ko, ayoko nang kasama sa industriya. Ganoon. Kasi medyo magulo eh. Malalaman yung nyo, yung pagka nag-away, malalaman ng iba. Publicized agad, Diba? O, yan. ikaw ba, Russell? Ano? Yun, na-report. Sa bagay, hindi, mahihain ka naman kasi Ikaw, sabi ka na-report lang ka na ba na... Hindi, sa totoo lang, hindi pa rin. Pero feeling ko, baka ngayon, tingin mo, Stan, sa generation, baka, ewan ko, ngayon, sa current Depende generation. sa aasarin mo. Tingin ko. Kasi may mga iba mag-HR eh. May iba naman, baka magkaroon pa ng demandahan yan.
Di ba? So, ingat-ingat na lang mga immortal. Pero, etong asaran na event ninyo, ito yung asaran na no holds barred pero walang pikunan. And this is your roast battle. Kailan ba ito mangyayari? Sa April 6, sa Wicked Dogs, doon mangyayari ang finals, magkalaban kami ni Richard Tan, kalaban ko siya, lalaitin ko yung pagkatao niya. Si JP. Si Gold Dagal ang kalaban ko. Tapos, pupurihin ko siya. yung dalawang mananalo ron maglalaban. Agad, same agad. night, pare. So, iuwi niya na ang bragging rights na pinakamalakas mga asar. So, ano yung mapapala mo kung nanalo ka, kung ikaw nag-champion? Di ba may May belt eh. may belt. Merong wrestling belt, pare. Ang last year na Cumberbund, nanalo, si Jeline. Si Jeline Cubillas, yes. Oo. So, yung belt na yung kanya na. Di ata ang alam ko nangyari nung leg 4, parang ni-retired niya yon. Ang alam ko mapupunta yun sa Wicked Dogs, Wicked Dogs BGC, i-display siya. Bago yung belt this year. Bakit ayaw niya itago na lang yun? Ba't niya sinurrender pa? Hindi ko alam. Sila ni Gold na magkausap kasi. So, hindi ko rin alam anong usapan nila doon. Pero yun ang naging arrangement. Ang organizer nito si Gold. Si Gold, oo. Ba't ba siya sumali? Hindi, wag na nga nating acknowledge na sumali pa siya kahit siya yung organizer, guys. Kunwari, hindi na lang siya yung organizer. Sino ang judges nito? Hindi pa namin alam, pero Meron may judge talaga, tapos may crowd reaction din. Per leg, crowd reaction naka-base. Sa finals, ang alam ko, meron ng set ang nangyari last year, crowd reaction yung sa finals. Paramihan ng kaibigan to, Sa semis. ganun. Diba? Sa semis. Nang attack. Pero paramihan. pagdating sa finals, may judge. May judge na. Same, ganun din yata ang gagawin this year eh. Okay. So, yung roast battle sa mga immortal na hindi familiar, ito yung parang flip-top battle. Parang ganon, di Ano ba? yung tawag ni Gold? Flip-top battle na hindi maangas. Okay. Pero syempre, kailangan may pasample. Halimbawa, kayo nasa roast battle. Ano masasabi mo sa mga kalaban nyo ngayon? Si Richard, baka naikinig. Yan, si Richard Tan. Anong kalaban mo? Kalaban mo yan, di ba? Si Richard Tan, mukha siya nagbebenta ng siopaw na panis. Okay. Ano yun na yun? Yun lang kasi baka pag maganda ginamit ko dito, makapag-ready siya. Sige. Actually, baka ma-rebat niya, no? Ito na yung pinakamalakas ko, Richard Tan, ha? Sige. Si Jeff, kunyari, asarin niyo sa roast battle, paano? Mag-ingat kayo, ha? Ano yan, ha? Mayor ng TPN yan. Si ano ba? Si Sir ba? Yan. Si Jeff. Jeff, kaway Makapatay niya ka. recording eh. Hindi. Oo. Paano ba? Sample. Hindi, yun nga, Stan. Kailangan nyo ng relationship. Bago asarin. Nai-segue pa no? Sa roast battle kasi, nag-agree kami na mag-aasaran kami ng actually, proper venue talaga siya. Kung gusto nyo i-flex yung creative juices nyo for pang-asa. Minsan on the spot ba ito o talagang pinaplano ninyo? Yung may naka-prepare kang roast sa kanya. Pero dahil palitan kayo, pwede mong ibalik yung may sinabi rebuttal. niya. Stan, Yun yung mga on the spot. Yun ang on the Ilang spot. minutes yun? Hindi minutes eh. Per joke siya. One joke each. Sa pabilisan mag-isip to. Meron ba nagkapiko ng last year? Last year parang, this past couple of years parang wala naman nagkapiko. Wala naman. So may gentleman's agreement kayo na ito, jokes lang ito huwag niyong personal. Stan, di ba humingi ka ng sample? Agets ko na, ibato mo na lang yung hindi mo na bato dun sa hindi mo nakalaban. Pwede. Yan, gano'n na lang. Sige, sino ba hindi mo nakalaban? Sige, ikaw. Ako sa leg ko, ang hindi ko nakalaban, si Rap. Rap Baltasar? Yung ba apelido ni Rap? Sabi ko sa kanya, si Rap, kasi maliit si Rap eh. Nung bumili siya ng motor, nakalimutan ng dealer, tanggalin yung training wheels. Yun yung ko sa kanya. Maganda yun eh. Pag nakita niyo siya, maganda yun. Okay. Ikaw, si Ron ang hindi mo nakalaban, di ba? Si Ron kasi, pagkausap mo si Ron, lagi lumilipad yung isip niya kasi may ADHD siya. So yung roast ko sa kanya, sobrang lala ng ADHD niya, nahihirapan na siyang sundan yung storya ng mga IG stories. Ganun siya. Si Ron Dulatri to. Si Ron Dulatri yan. Our good friend. So yan, invite mo na sila na manood sa Wicked Dogs.
Itong darating na April. April 6, Saturday, sa Wicked Dogs BGC sa Uptown Parade. So yun, aside from yun nga, yung laban ni Russell at ni Richard at namin ni Gold, tapos yung finals, meron din tayo mga surprise stand-up comedy performers. Tulad Oo. ni? Sino ba? Si Mr. Surprise. May na-announce na. Parang wala pa na-announce Wala pa? Kasama siya dun sa... Magugulat na lang yung audience. Mag-stand-up comedy set ka. Ganun. Kaya bibili ka talaga, mapapabili ka talaga ng ticket. Follow nyo lang Chappelle, yung... di ba? Si? Dave Chappelle. Oo. Yata. Hopefully. Kung makabook siya Oo. ng flight. Comedy Roast PH, nandun yung GCash number. Mm-mm. Oo, yung pwede nyong bilan ng ticket. Oo. Sino gumawa ng logo ng Comedy Roast Battle? Si RG, di ba? Alam ko si RG. Si Si RG Malgap. Oo. May mga sarili silang merch dyan. Pwede kayong bumili. Oo. Just go to their Facebook page, Comedy Roast PH. PH. Yan. Oo. So maraming salamat, JP Aguilera and Russell Arabis. At sana supportan natin ang Roast Battle ngayong April 6. Okay. There you have it, guys. I'm your host, Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.